Chapter 6, Episode 6. Tapos na yung pagdadalamhati namin sa kapatid kong namatay. Si mama ko okay na rin at si papa ko tuloy sa kanyang trabaho na kahit ano-ano na lang, basta kumita siya sa araw-araw. Wala siyang permanenteng trabaho, kaya mahirap makapag-ipon at matutustusan ang pag-aaral namin. Tungkol sa pagkain, o makakain naman kami kahit paano, kaya ito kahit bata pa ako, natuto na akong makipaglaban sa hamon ng buhay. At iintindihin ko na lang ang sitwasyon namin, kaya magtulungan na lang kami. Estado ng aming buhay na mahirap lang, pero masaya kasi magkakasama naman kaming lahat. Ang bunso namin ngayon ay si Dodong, 4 years na siya. Pang-anim namin siyang kapatid, siya na yung inaaruga namin, na parang baby sa bahay. Makakatulong na rin si mama kay papa sa paghahanap buhay. Wala nang batang maliit na kinakarga-karga, makakakilos na siya. Noon pa man, nasa isip ko na kaya siguro binawi kaagad ang dalawa naming kapatid para di sila maghihirap tulad namin. Yan yung nasa isip ko noon. Pero hindi ibig sabihin na ayaw ko ng maraming kapatid. Ang sa akin lang na hindi nila kailangan mapagdaanan ang paghihirap. Katulad ko, hirap na hirap ako, lagi ko silang iniintindi, si mama, si papa. Nakita ko naman na nagsisikap sila, pero hanggang dun lang talaga kami. Walang asinso sa pamumuhay. Kuya ko tumutulong din. Pero ako, ano ba ang magagawa sa isang 14 years pa lamang? Nung 13 years old ako, hindi ako nakapag-aral. Puro trabaho na lang, kahit ano-ano. Basta magkapera. Kung nasubaybayan nyo ang aking kwento, nung ako'y 13 pa lang, si kuya ko, as 16, nagtatrabaho na rin bilang isang helper. Sa tiyuhin ko, driver ng malaking truck, ang aking tiyuhin, na nagkakarga ng mga trusong kahoy. At si kuya yung tumutulong sa kanya, may sahod na rin siya. At nagbibigay din siya ng pera kina mama at papa. Ganun talaga ang buhay namin, walang asinso, kahit ano pang gagawin namin. Itutuloy natin ang kwento ng ako ay nililigawan ng aking best friend. Hindi natuloy at naputol yung panliligaw niya kasi namatayan kami sa last na pag-uusap namin. Nalalaylo lang daw muna siya, hindi lang daw muna kami magkikita o bibisita siya sa akin sa bahay. Kasi sabi ko sa kanya, bilang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. At para ko na siyang kapatid, yan ang naramdaman ko. At yun, hindi muna kami nag-uusap. Pareho kaming nag-iiwasan. Pero hindi nagtagal, nag-uusap din kami ulit. At nagkumustahan muna. Sabi niya sa akin, na namiss daw niya ang bandingan namin, sa gitara niya, at sa kantahan namin. Pati na raw yung pagtuturo niya sa akin ng pagigitara. Miss na rin daw niya. Sabi ko sa kanya na, oh, namiss din naman kita ah. Pero nasa sayo yan, basta huwag ka nang manligaw sa akin. Magkaibigan na lang tayo. At sobrang tuwa niya nang sinabi ko sa kanya na, ano ka ba? Sabi ko, wala pa namang nanliligaw sa akin. Ikaw pa lang. Oo, kinakausap nila ako. Pero wala pang nanliligaw. Ikaw pa lang. Talaga na hindi ko inaasahan na ganun ka pala sa akin. Sabay tumawa ako, tawanan kami pareho, at nagbibiruan na kami. Sabi ko, inunahan mo na sila. At best friend ko pa, ang nauna manliligaw sa akin. Tawa siya, tawa rin ako. Nagtatawanan na lang kami. Sabi ko, hindi ko pa nga alam kung paano yan. Hindi pa naman ako nagka-boyfriend. Ay, oo nga, hindi pa ako nagka-boyfriend. Kasi ikaw yung unang manliligaw ko. Kaya wala akong alam dyan. At saka nag-aaral pa ako, no? Sabing friends lang tayo. Sabi niya, sagutin mo na lang ako para may tutulong sa'yo. Sa pag-aaral mo, sabi ko, andyan ka na naman, gusto mo ako na yung lalayo sa'yo. Sabi niya, okay, huwag ka nang magalit. Itutuloy ang kulitan naming mag-best friend. Sa mga sumusunod, ang Ate Melb.